Kasama natin sa linya si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning! Magandang umaga po, Jerry. Magandang umaga, Katunying. Opo, kahapon pala pinuntahan nyo na yung si Boy Hubad, si Boy Cemento sa Addition Hills, Secretary. Pinuntahan ko na, tumingi ako ng pasensya sa kanya dahil masyadong ganado yung mga tanod natin tsaka mga pulis eh. Hindi ko mga pinapaliwanag na yung mga nagtatrabaho, pwede nang bigyan ng paluwag yan, di ba? Pero siyempre, unang araw yun, medyo ganado pa. Siyang nasamplan doon. Pero binabuto ka na ako na pumunta. Diba? Kaysa magsasalita lang ako. Nagpililiwanag ko naman sa kanila yung patakaran. Okay Kaya naman. Ano ang tawag dito? Ano ang feel ninyo dun sa response ni ang ganda ng pangalan, Johnny, kapangalan pa ng airpat nyo. Johnny Langkino. Anong response yun? Ano yung naramdaman nyo? Okay, nanghingi kasi kayo ng sorry, pinuntahan nyo pa eh. Ano ba sabi sa inyo? Ang sabi sa akin, hindi ko naman alam talaga eh. Natakot daw siya. Actually, yung asawa ang ang very vocal. Sabi ko, Nay, natutuwa ba kayo sa nangyayari? Sabi, Yung asawa pala. Ganun talaga yung mga asawa. Baguio cooking oil eh. Ang luma na ng komersyo na yun, grabe. Alam niya pa ha. Pero sila ba nag-post o iba? Iba nag-post nun? Hindi, mabas sa Channel 7 kasi kinuha lang siya ng reaction. Diba? So pinunta. Ang sabi ng nanay, ito pa sinabi ng nanay sa akin. Sabi, ay nako, Sek, gustong-gusto ko ginagawa nyo. Maliban sa nahuli asawa ko. Yung mga anak ko, umuwi na ngayon. Dati, umuwi yan. Tinan mo na. Ngayon, diba? ngayon maaga pa lang nasa amin na. Tama naman. So, natutuwa naman sila. Nagulat lang. Nasampulan eh. Sinoli nyo raw yung, baka naman yun lang in-announce nyo na sinoli nyo yung multa. Baka naman pinakimkiman nyo pa yung pamilya, Sek, ha? Hindi, nagbayad naman ng fine yung kapitan. Nagbayad. Sinoli ko sa kanya 500. Pero sabi nga namin, Sek, nung una, kahit na hindi kayo yung dapat na humingi ng paumanhin, kayo na rin yung nag-take ng full responsibility. Sabi nga natin kailangan lang naman sa pagpapatupad ng ganyang mga ordinansa, yung sense of common. Di ba? Di ba? Kailangan may sense of common. That's not my cup of tea. Matatawa ka naman si Be. Nakita mo nang nagsahalo ng simento. Porke nakaupa, duli mo. Kumbaga, but of course, saludo kami sa inyo na pati kasalanan ng ibang mga bata inako po ninyo. Secretary, nakakaisang linggo na po itong Safer Cities Initiative. Ano resulta generally? Generally, rough numbers binigay yung mga ID kahapon tsaka yung mga dito, yung mga pulisan dito. There's been a 30% drop in crime from the previous weeks. So 30%? 30% drop in crimes. Yung mga shoplifting, homicide, yung murder, lahat bumagsak siya significantly dahil nga wala mga shoplifting nawala niyan dahil nga dito sa mas konti tao sa kalye. Ang rape, bumaba rin na rape. So, in other words, kapag ka talaga alam ng tao na nandiyan ang otoridad, visible at tapos kayang-kaya at ipatutupad talaga yung batas, matatakot gumawa ng krimen yung mga tulisan dyan sa ating mga pamayanan, ano? Tsaka nagagawa natin na walang kailangan patayin. Importante dyan Kasi dati, ang ginagawang sistema, para panakot, papatayin. Ito, ipapatupad mo lang yung batas. Ayun lang, simple lang, papatupad mo lang, papaliwanag mo, bayad sa multa, konti lang naman, titigitan. Yung mga bata, kasi kung hindi mo alagaan yan, kung nasa kalye yan, mag-graduate yan sa inom, sa shabu. Sa drugs, yun nga. Magiging geng-geng na yan. Pag geng-geng na yan, didiskarte na yan. May rumble pa yan. So ngayon na nasa bahay sila, nababawasan din yung gang violence sa mga bata. Sa drug use, Secretary, anong monitoring ninyo? Sa drug use, Secretary, anong monitoring ninyo?
Wala pa kaming statistics. Data. Pero ang price of drugs has gone up to 7,000 per gram sa shabu. Mhm. Ano ibig sabihin nun? All-time high yun. Oo. Ibig sabihin nun, Scarce ang supply. is low. Supply is very low. Mhm. Kasi nga, interdiction namin naka 14 tons na kami. Mhm. So, malaking kabawasan sa supply ng sa kalye. Oo. At saka wala na kasing ninja cups ngayon. Oo. Pag nahuli, wala na nare-recycle na drugs. Ayun. So, malaking oo. parte yun. Yun ang... Kasi noon, noong 2022, ang presyo ng drugs ng 3,008. Oo nga. No. Laki na itinaas pala, no? 30,000 na. Mm. Oo. Kumbaga, pagka talagang yung adik Yung adik na adik. yung adik na adik, ano tawag doon, naglalaway. Oo. Aba, naglalaway, nakapaglaway ba? Hindi ko alam. Hirap kasi nag-usap. Nag-uusap yung mga inosente. Ngasim na. Ngasim na. Talagang mag-e-effort sila para makakuha ng supply, ano? Tama. Ngayon may better policing, mahal ang drugs, bumababa ang crime dramatically. Ngayon pala ang kailangan. You don't have to kill people. Hindi pa kailangan patayin eh. Diba? Para bumaba ang krimen. Dalawang beses nyo sinasabi. Parang ayaw nyo pang diretsa yung tokhang. Oh. Ganun na nga yun. Hindi mo kailangang i-off lang tokhang para papatino ang mga tao. Kinukumusta raw kayo ni Baste. Ni Baste. Hindi, actually hindi. Nung nagsalita si Madriaga, nag-statement si Madriaga na ayon daw sa tatay ni Baste, well, dalawa eh. Si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste. Sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Ayan, Isama mo pa si Tore at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang supot ni Secretary John Vic, hindi man lang yung namon. Ba't nyo ba tinawag na support? Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali. Di ba? Kung tayo, matakdak lang, tapos wala naman follow-up, di ba? Di support ka, di ba? Di ba? Normal naman sa atin yun. Hindi naman ano yun eh. Hindi mo. Di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste. Tulad nga nito si Madriaga. Ito naman. Hindi pa. Bakit kaya? Ang laki ni John Vic eh. Tumitingin din pala sa hahamunin. Ang liit kasi ni Madriaga eh. Tapos may posas pa. Kambira. Well, Secretary, ako po, kidding aside, yung po bang ganito mga statements ni Mayor Baste, halimbawa, well, inappoint naman siya o inialal siya bilang pangulo ng isang malaking partido, pero yung sasabihin niyang isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, bilang isang pangulo po ng isang syudad na meron po kayong administrative supervision, wala ba kayong mga tawag doon, mga guidelines tungkol sa gawi ng mga opisyal ng pamahalaan? Pinag-aralan namin yan. Yung sinabi niya kasi is hasn't crossed the line of a direct threat, di ba? It can mean other things. Merong room for interpretation. So, yung ganyan, still within the bounds, hindi siya lumalagpas. Pero ang tingin ko dyan, kung pansinin mo masyado na kung sinasabi niya, lalaki lang kasi charge mo, tapos papaliwanag mo. Diba? Lalaki yan. Pero kung dito mo, tawagin ko support, wala na, tumimik na. Diba? Baka mamaya mag-react na yan. Pero you have to call him out. You have to call him out na hanggang salita lang siya. So I think it's better that way. So kung ano yung paraan ng pagsasalita niya, tatapatan mo rin ng ganong klase ng pakikipagbardagulan, ganon. Oo naman, ang yabang eh, puro salita eh. Diba?
Pero kung tanggalin mo sa Davao, wala naman. Ayaw gumalaw, di ba? So, call him out. Let's call him out, di ba? Let's call a spade. Matapang ka, di ba? Tingnan natin kung gaano katapang ka ngayon. Hanggang saan ang tapang mo. Okay. Sek John Vic. Teka muna, may Sige, pahabol. Si sige. Atong Ang. Oo nga pala. Nasaan na? Puro muntik daw kayo, puro muntik. Puro muntik na. Pero makukuha rin yan. Pero officially, meron na siyang red notice. Lumabas na. Lumabas na. Hindi siya pwede Okay. hindi na siya pwede lumabas ng bansa. Pero sa info ninyo, andito pa rin talaga sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng eyeball confirmation na sa isang lugar dito sa Region 4A. Nung nalaman namin, nag-organize kagad kami ng team, pinasok namin yung lugar. We missed him by a day or two. Pero andito pa siya. Yung pong last na lang, si Harry Roque, puntahan niyo raw siya doon. Sabihin. Nagpapasundo ba? Nagpapasundo kay Sek Hindi, John Vic? sinabi mo kasi na parang pupuntahan mo para siguro na mimiss ka din ng tao. Nako ha. Kapag si Secretary John Vic pa gusto niya sumundo ha. Dadalang ko pa ng humba. Pupunta ba talaga? Totoo ba yun? Hindi ba kayo nang good time doon? Hindi ba sige good time na pupunta mismo kayo sa Austria? Hindi, siya, cancelled kasi ang passport niya. So, he cannot travel anywhere. Ngayon, nag-apply siya ng asylum. Pero ang charge kasi sa kanya rito ay human trafficking. Hindi Kaya yung nga, political crime ang ginawa niya. Actually, hindi naman siya mata-charge ng political ng human trafficking. Kasi corporate secretary lang naman siya, di ba? Yung tinara yung supranational doon sa lugar ni Alice Go. Ibig sabihin, he was in full knowledge of what was going on inside that facility. Kasi pupunta siya ron di ba? So, doon siya naging accessory to the crime. So, ano magiging next move para mapaharap siya dito sa batas ng Pilipinas? Well, if the red notice comes out, we will formally ask for his deportation back to the Philippines. Okay. Ayun ang gagawin namin. Thank you, Secretary. Salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Thank you very much. Secretary John Vic Remulla, DILG.